Magandang umaga po. Good morning po sa inyong mga ka-Facebook ko at sa lahat ng mga kaibigan ko. Ngayon po ay panibagong umaga ng Lunes. Magpo-post po ako dahil katulad ng sinabi ko sa inyo, nagmamadali po ang panahon, mabilis na lumilipas ang mga panahon. Ang mga susunod na mga mangyayari dito sa mundo ngayon, itong kapanahonan natin, ito po ay mangyayari ng mabilis, patindi ng patindi habang tumatagal, tumitindi at magiging mas malupit. Kung naaalala po ninyo yung aking mga binabanggit, nagsimula po yung pagiging passionate ko, yung pagiging maalab sa pagsusuri, pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Nagsimula po yan nung lockdown. Ulitin ko po, paulit-ulit ko na lang sinasabi. Nagsimula yan nung nagkaroon ng COVID-19 lockdown nung March 19 yata yun, 2020. Basta ang pinaka-accurate na dun yung March 2020. Ngayon, pansinin po ninyo yung pinaliliwanag ko po tungkol sa fig tree generation. At ipinaliliwanag ito ng maraming mga nagbabasa ng Biblia, nagsisipagsuri. Yung fig tree generation, yung po ay nagsimula noong May 14, 1948. Kasi po, kung babalikan po natin ang pag-aaral sa mga salita ng Diyos, babalikan po natin kung saan nagsimula yung kasaysayan na ito. Ay nagsimula po ito sa bansang Israel. Ang Israel ay tumalikod sa Diyos sa paraan na hindi sila sumampalataya na si Kristo Yahushua, yung kinikilala po ng marami na Kristo Jesus o Heso Kristo. Yun po ang si Kristo Yahushua na talagang nakasulat sa Biblia. Nagsimula po yan nung hindi tinanggap ng Israel, nireject, hindi kinilala na Panginoon at tagapagligtas ang ating po Panginoong Yahushua. Nung siya ay isugo ng Diyos dito, na ang layunin ng Diyos ay para magtalaga ng punong saserdote. Kasi po yung unang tipan, yung unang covenant ng Diyos sa mga tao ay hindi po perpekto. Ang mga tao, hindi nila matugunan, hindi po nila matugunan yung hinihingi ng kautusan dahil sa malaking habag ng Diyos. Dahil si Yahuwah ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kahabagan, Diyos ng pangunawa, Diyos ng mga tarungan at mga pangyarihan sa lahat. Dahil sa kagustuhan niya ang lahat ng mga tao maligtas, isinugo niya ang ating Panginoong Yahushua para tumubos ng kasalanan ng lahat ng mga taong sasampalataya, kikilala at titiwala sa ating Panginoong Yahushua bilang tagapagligtas. Ang tao po ay maliligtas hindi dahil sa kanyang sariling gawa, kasi kahit anong sikap gawin ng tao, hindi po magawa ng tao. Meron pong ibinigay ang Diyos na 10 kautusan kay Moises sa bundok ng Sinai. Yung pong mga kautusan na yon ay hindi matupad ng tao, at ang hinihingi sa ilalim ng kautusan, kinakailangan ang tao maganap niya yung hinihingi ng buong kautusan. Sabi po ng Biblia, pag natisod ka sa isang kautusan, natitisod ka na sa lahat. Sa madaling salita, isa lang ang masuway mo, problema na ho yun. Ngayon, dahil nga doon, hindi kayang magampanan ng tao, isinugo ng ating amang Yahuwah, ang ating Panginoong Yahushua, na kanyang sinisintang anak. Sabi nga niya, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Sinugo niya para yung mga hinihingi ng kautusan na hindi natin magawa, si Kristo ang gaganap para sa atin. Kung natatandaan nyo, kung nabasa ninyo sa Biblia, nung siya ay malalagutan na ng hininga,
sinabi niya yung salita na naganap na. Naganap po niya yung hinihingi sa ilalim ng 10 utos. Natupad niya. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua, ibibilang kanya na sangkap ng kanyang katawan, siya na ang ulo mo, siya ang katawan ng ulo, ikaw ay sangkap ng katawan, naganap ng ulo yung kautusan. Si Kristo po yung ulo, naganap niya yung kautusan. Ganon din, naganap mo na rin. Kahit hindi mo aktual na naganap mo na rin dahil doon sa ulo. Siya ang umako para sa iyo. Yung kasalanan mo naman, na dapat sana pagbabayaran mo, parurusahan ka ng Diyos, siya na rin ang umako. Pumayag siyang magdusa, mamatay, hanggang sa mapa ako sa krus. Initially, yung pong pagsusugo sa ating Panginoong Yahushua, yan po ay nakatalaga-talaga sa bansang Israel. Kasi nga po, yung tipan sa Israel ibinigay ng Diyos yan Yung tipan niya kay Abraham, yung tinatawag na eternal covenant, yung everlasting covenant, yung walang hanggang tipan. Meron tipan po ang Diyos sa Israel. Yun yung pakikipagtipan niya kay Abraham. Ngayon, si Kristo po ang tumupad nun. Ang problema, ang mga Hudyo, ang Israel, hindi nila kinilala si Yahushua, ni-reject. So, sa galit ng Diyos, pinangalat niya ang Israel, ang mga Hudyo. Kaya kung tawagin sila ay the wandering Jews. Nangalat sila sa iba't ibang lahi, iba't ibang panig ng mundo. Pero sa bandang huli, sabi ng Diyos, titipunin ko uli kayo. Pipisanin ko kayo mula sa mga bansa na pinangalatan ninyo, pipisanin ko kayo. Sa ibang talata ng Biblia, itinulad sila sa dry bones o yung mga kalansay. Mga kalansay na magkakaroon uli ng buhay, magkakaroon ng hininga. Kaya ang Israel naging isang bansa, katuparan po yan ng hula, naging isang bansa ang Israel noong 1948. Ang sa mga hula po, yung mangyayari sa mga huling panahon, lalo na po sa panahon ng tribulation, 7 taon na kapighatian, 7 years tribulation. Lahat ho yan nakapokus na sa Israel. Yung binabanggit na puot ng Diyos na ibubuho sa lupa, kung tawagin niya ng Biblia ay Jacob's trouble. Yung Jacob, tumutukoy po yun sa Israel. Kaya yung puot ng Diyos talaga, ang purpose nun para maranasan ng bayang Israel yung hirap, magsisi ang Israel, at magbalik loob sa Diyos, kilalanin ang ating Panginoong Yahushua bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan, at bilang ating Panginoon, na hindi nga nila ginawa yun nung una. Kaya sa bandang huli, sa kasaysayan itong ating mundo na ito, sa fig tree, itong panahon na ito ng fig tree generation, sa huling bahagi, magsisisi ang Israel, ang national Israel. Pati po gobyerno ng Israel, pati po yung mga namumuno, magbabalik loob, kikilalanin nila si Yahushua. Yun po ang purpose, fig tree generation. Nagsimula noong 1948. Pero, ilang taon po ba ang binabanggit ng Biblia na fig tree generation? Ang sabi ng Biblia, inaabot yan ng 70 to 80 years. Pinapaigsi ko na lang po para mabilis ninyong ma-pick up. Tapos kung meron kayong gustong itanong, gaya ng paulit-ulit ko po sinasabi, magtanong po kayo, magpadala kayo ng email ng mga katanungan sa Assembly of Yahushua. Makikita po ninyo sa Facebook at saka sa YouTube. Itanong po ninyo kay kapatid na John Dizon, Rolando Dizon Jr., yung mga katanungan ninyo, masasagot po yan. Tutuloy ko po yung aking tinatalakay. Ang mangyayari, ang fig tree generation po ay inaabot ng 70 to 80 years. Yun po ang paliwanag ng Biblia. So, sa madaling salita, ang Israel ay naging bansa noong May 14, 1948. Kung dadagdagan po natin ng 70 years,
papatak po sa 2018. Magmula 1948 hanggang 2018. Pero ang pagkakabanggit ng Biblia ay 70 to 80 years. 70 to 80 years. So, ibig sabihin, yung 2018, 2019 hanggang 2028, sakop pa rin ng fig tree generation. Sakop pa rin yun. Kumbaga, hindi natatapos yung fig tree generation sa 2018 dahil nga ang banggit ng Biblia, 70 to 80 years. Maaaring matapos ng 2018. Pero maaari din namang hanggang 2028. Kaya kasi nga ang banggit 70 to 80 years. In short, from 2018 to 2028, yung pong mga panahong yan, yung mga taon na yan, sakop po yan ang tinatawag na fig tree generation. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Yahushua, yung mga binanggit niya, mga hula, doon sa tinatawag na Olivet Discourse, may binanggit siya mga digmaan, mga tagtuyo, taggutom, mga salot, kalamidad. Lahat yan, sabi ng Panginoong Yahushua, magaganap, hindi matatapos yung henerasyong ito. Magaganap lahat yan. Pati yung rapture. Kasama po yung 7 years tribulation, syempre. Magsisimula yan, hindi matatapos itong henerasyon na to. Magsisimula yung 7 years tribulation, magaganap yung rapture, mga digmaan, mga salot, kalamidad. Magaganap yung 7 years na tribulation. Sakop po yun. In short, kaya ko po ito binabanggit sa inyo, pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo at saka kayo mag-isip na maigi. Noong 2019, which is sakop pa po yan ng tinatawag na fig tree generation, noong 2019, nagkaroon po ng unang kaso ng COVID-19 na nabalita sa Wuhan, China. Nabalita po yan December 31, 2019. Noong pong about December mga 20 yun, mga December 20 yata o 20. Basta malapit nang matapos yung Disyembre, yung buwan ng Disyembre. Nagkaroon po ng tinatawag na wildfire sa Australia. Tandang-tanda ko po, kung hindi ako nagkakamali, December 19, 2019. Ulitin ko po, baka nagkamali ako ng banggit kanina. 2019, unang kaso ng COVID-19, December 31, pwede niyong tingnan sa Google. Naganap po yan sa China, 2019. Sakop po yun ng fig tree generation. 2019 pa rin. Siguro mga December 20 o 21. 2019 pa rin. Nagkaroon ng wildfire sa Australia. At kung hindi po ako nagkakamali, 2019 pa rin, December 19. December 19, sigurado ako, 2019 ito, 2019. Pagkakatanda ko, mga December 19, mas nauna pa, doon sa wildfire, ng isang araw yata. Itinuro ng kapatid na John Dizon yung pangalan ng Diyos na si Yahuwah. Sumunod na linggo, itinuro niya ang pangalan ng ating Panginoong Yahushua, na anak ng ating pong amang Yahuwah. Sunod-sunod na po yun. Nakita nyo yung impact nung ituro yung pangalan ng Diyos. Sakop nung ituro sa amin sa assembly. Pagtungtong ng Enero ng 2020, pumutok yung bulkan sa may anong pangalan po nito? Taal Volcano. Pumutok. Tuloy-tuloy pa rin yung wildfire noon sa Australia. Pagkatapos po, dumating ang buwan ng Marso 2020, nagkaroon po ng global lockdown. Lahat ng tao, parang iisang taong nagtakip ng muka. Ganyang kumilos ang kamay ng Diyos. Makapangyarihan si Yahuwah, ganyang kumilos ang kamay ni Yahuwah. Walang sino mang makapipigil, walang kapangyarihan na pwedeng pumigil. Sunod-sunod na po yung mga nakikita natin mga kalamidad. Ngayon, nung isang araw, naihandog na, nung isang buwan yata yun, naihandog na yung red heifer. Ano ibig sabihin yan? Itatayo na yung third temple.
Yan po ay tinatalakay ko yan about 3 years ago, more than 3 years ago. Tinatalakay ko po yung mga tungkol sa pagkakaroon ng third temple, red heifer. At nababanggit ko rin yung tungkol sa rapture. At nababanggit ko, tinatalakay ko yung tungkol doon sa 2 witnesses. At saka po yung tungkol doon sa 7 years tribulation. Ilang ulit ko nang binabanggit, tinatalakay yan. 7 years tribulation, yung red heifer na ihahandog, yung third temple na ihahandog, tsaka yung 2 witnesses at iba't iba pa. Lahat po yan magaganap pagmula 2018 hanggang 2028 at magaganap bago matapos ang 2028. Bakit? Sapagkat yung 2028, yun po ang huling panahon ng Fig Tree Generation. At sabi ni Yahushua, ng ating Panginoong Kristo Yahushua, hindi lilipas ang henerasyon na ito, magaganap lahat yan. Kaya po ako, sinasabi ko, ganito mangyayari, ganito. Hindi po ako propeta, hindi dahil ako ay manghuhula, kundi dahil ako ay nagbabasa ng Biblia at nanonood po ako ng mga ibang mga video ng mga ibang tagapangaral, nagtuturo ng Biblia, lalong-lalo na yung mga itinuturo ni kapatid na John Dizon. Nagbabasa rin ako ng mga ibang article sa Facebook na itinuturo ng mga ibang tagapangaral. Pero ang kaya po nire-recommenda sa inyo na makinig kayo sa mga in-upload na video ni kapatid na John Dizon sa loob ng Assembly of Yahushua. Kasi po, pag kinumpara ninyo iba pong mangaral ng kapatid na John Dizon, talagang mararamdaman nyo yung taimtim na maski sa panalangin, ibang-iba. Pansinin po ninyo, ikumpara niyo doon sa mga iba. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan, hindi po. Huwag niyo isipin nyo, ala naman po sa relihiyon niya, kahit anong relihiyon ang pasukan ninyo. Ang importante, sumasampalataya kayo sa ating Panginoong Yahushua. Ang importante, si Kristo Yahushua ang itinatanyag ninyo, hindi kung sino-sinong tao. Ang importante, ang puso at damdamin natin nakaukol sa ating pong Amang Yahuwah na lumikha sa atin, at ganun din sa ating Panginoong Yahushua na isinugo ng ating Amang Yahuwah para tubusin tayo. Kaya ko po yan binabanggit sa inyo para maliwanawan kayo, kasi alam ko pong malapit na yung rapture. Magaganap na po yan mabilis, sa lalong madaling panahon. Kung hindi man po ito maganap itong taon na to, sigurado next year magaganap na po yan. Kasi ang rapture po, although walang malinaw na palatandaan kung kailan magaganap yan, binanggit po ng Biblia na very imminent. Wala pong specific sign na ibinigay, pero yung season, yung panahon, pwedeng ang panahon po ng rapture, yung pagparito ng Panginoong Yahushua para salubungin ng Ecclesia sa hangin, meron pong mababasa kayo sa Biblia na mabivisualize ninyo na at merong biblical alignment po. At saka yung mga biblical prophecies naka-align doon sa mga events na nangyayari, sa mga nangyayari ngayon. Yung mga biblical prophecies, pag pinag-aralan nyo, naka-align po yan. Katulad po nung sasabihin natin, wala palang specific sign na ibinibigay yung Biblia tungkol sa rapture. Pero nakalagay po sa Biblia, ang mga lingkod ng Diyos aagawin yan. Hindi sila nakaukol doon sa rapture. Hindi sila itinalaga para doon. Magkakaroon ng tribulation. O di kailangan kunin na niya ang kanyang mga alagad bago dumating yung tribulation. Aagawin na niya. Kasi ang ibig sabihin ng harpazo na pinagmula ng salitang rapture, caught up, snatching away. Yun po ang ibig sabihin, naagawin. Yung pong harpazo, yun po ang ibig sabihin na itinranslate naman sa wikang Latin na rapturo, na itinranslate naman sa English na rapture. Yun po yun. Ngayon, sintido ko muna lang na dahil hindi naman nakatalaga
ang mga lingkod ng Diyos doon sa ipararatingin ng mga kapighatian, matinding kapighatian o great tribulation dito sa mundo, natural, magra-rapture bago dumating yung panahon na yun. Pangalawa, ang mga hintil, ang eklesiya, yung mga lingkod ng Diyos ngayon, yung eklesiya, yan po ang sasalubungin yung katawan ni Kristo. Sino po yun? Yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua, saan man sila naroroon panig ng mundo, ano man ang relihiyon nila, ano man ang kanilang lahi, sa kabuuan, eklesiya yan. Yung mga totoong sumasampalataya at ginabayan ng Espiritu Santo, yan ang mga talagang kaanib doon sa kanyang katawan o eklesiya. Yung kahal, kung tawagin ng Biblia, kahal. Yung pong eklesiya, binubuo yan ng talaga ng mga hintil. Meron mang mga ilang Hudyong naging kabilang sa eklesiya. Nung una, katulad ng mga apostol. At ngayong mga panahon na ito, meron ding ilang Hudyo na sumasampalataya na sa ating Panginoong Yahushua. Pero hindi po national Israel. Kukunti lang ang magbabalik loob na Israel, buong bayan ng Israel, buong nasyon ng Israel, kasama po ang gobyerno. Yan ang magbabalik loob sa ating Amang Yahuwah at sa ating pong Panginoong Yahushua. Sila yung magsisisi pag dumating na yung panahon ng kapighatian. Ngayon, yung pong eklesiya, may binabanggit dyan sa Biblia, fullness of the Gentiles. Fullness of the Gentiles. Puno na yung mga hintil. Kumbaga, nasa kasukdulan na, nasa ano na sila, saka marami na sila, malaki na kinakailangan. Sabi nga sa Biblia, sa ibang talata, kailangan gapasin na kasi hinug na. Kailangan gapasin na. Yun. So magra-rapture, darating talaga yung panahon ng rapture sa panahon na bago dumating ang 7 years tribulation. Para maagaw nga yung mga lingkod ng Diyos dahil hindi sila nakatalaga para doon. Yung kapighatian na yun, intended, ang purpose nun ay para sa bayang Israel. Although, pagdating ng panahon ng tribulation, lahat makakaranas, pati mga ibang nasyon, ibang lahi, ibang mga bansa, mararanasan ng mga tao yan sa lahat ng panig ng mundo. Pero ang purpose talaga nun ay sa Israel. Siguro itatanong ninyo, doon ba sa panahon ng tribulation wala nang mga hintil o mga ibang lahi na maliligtas liban sa Israel? Meron po. Marami ring maliligtas kasi nga nasa Biblia rin naman yung mga maliligtas sa panahon na yun lubhang karamihan din. Pero lubhang karamihan, pero mas marami talaga yung mapapahamak. Di hamak na mas marami yung mapapahamak kaysa sa maliligtas. Kasi nga, ang magiging impact at magiging resulta ng tribulation na yon sa mga hintil, sa mga hindi sa Israel, sa mga hintil, sa ibang lahi, sa mga taong walang lahing Hudyo. Ang magiging impact po nun, maraming magagalit dahil sa hirap na naranasan, magagalit sa Diyos, magre-rebelde, mumurahin ng Diyos, hindi sila magbabalik loob. Yung iba naman, mawawalan na ng pag-asa. Yung iba, wala na. Talagang hindi na maliligtas. Hindi na magbabalik loob sa Diyos. Pero yung mga nanindigan talaga at nagtiis hanggang sa wakas, maliligtas yun. Sabi nga ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Bakit naman kailangan ninyong danasin yung sobrang pagtitiis na yun? Pwede namang hindi nyo maranasan yung ngayon pa lang. Samantalahin ninyo yung pagkakataon na magbalik loob tayo sa Diyos. Kilalanin natin lubos ang Panginoong Yahushua na siya ang Kristo, siya ang tagapamagitan, tagapagligtas natin. Siya lang ang daan, ang katotohanan at buhay. Siya yung namatay at binuhay na maguli, umakyat sa kanan ng Diyos. Siya yung babalik para salubungin tayo. Kailangan lang nasa puso natin, buong puso. Kailangan lang maranasan natin yung Espiritu Santo
para maranasan natin yon, hilingin natin sa Diyos. Manalangin tayo buong puso. Pag nakita ng Diyos na buong puso, taimtim yung pananalangin ninyo, ibibigay sa inyo. Gagabayan kayo ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na yon, yun ang magbibigay ng lakas sa inyo para i-resist o para ma-resist ninyo yung tukso, yung mapaglabanan ninyo ang tukso at magkaroon kayo ng lakas ng loob na harapin yung mga pagsubok na maaaring maranasan natin dito sa mundo. Yun po, sana po pagtiyagaan yung pakinggan itong aking mga tinatalakay. At ang bibiling ko po sa inyo kung dumating yung panahon na naganap yung rapture, na biglang nangyari na, at yun po ay mangyayari ng biglang-bigla, wala pong abiso yun. Kung sakasakali po na wala na, marami ng mga nawalang Kristiyano dito sa mundo, ang maipapayo ko po sa inyo, kung meron kayong Biblia, ingatan ninyo, huwag niyong pababayaan, kasi darating ang panahon, maaaring yan ay ipasunog, yan ay ipahahanap ng Antikristo at ipasusunog yan. Uusigin kayo ng todo-todo. Ang Antikristo po ay maghahari yan sa buong mundo, kaya pati itong bansang Pilipinas natin ito, paghaharian yan ng Antikristo, siya masusunod. Walang magagawa ang sino mang Pilipino kapag ka po ang Antikristo ay naghahari na sa buong mundo. Ngayon, ipapapansin ko sa inyo, hindi po ba ninyo napapansin ngayon na ang mundo ngayon, nababalitaan niyo siguro, ang tinutungo, ang tinatahak ng mundo papunta sa total control. Gusto ng mga global elites, yung mga global elites na kumukontrol sa maraming mga bansa, sa maraming mga leader ng bansa. Ang gusto nila ay makontrol ang buong mundo. Tingnan ninyo, pansinin ninyo. Pati yung mga pagbabayad ng pera, ginagawa nilang, meron pa nga GCash Yan, isang paraan ng pagkukontrol yan. Pag-aralan po ninyo kasi kinakailangan kasi makontrol ang buong mundo para maipatupad ng Antikristo yung tinatawag na one world government. Hindi po pwedeng magkaroon ng one world government na walang dictatorial tendency ang magtatayo ng one world government. Kinakailangan diktador, makukontrol niya ang buong mundo. Hindi po maipatutupad yung one world currency, one world government, one world religion kung hindi gagamitan ng diktadorya. Yan po, pansinin nyo, nangyayari na po yan. Magbasa po kayo ng mga bali-balita, tingnan nyo sa Facebook, tingnan nyo sa YouTube. Pati yung bakuna, kung natatandaan ninyo, kinontrol ang buong mundo. Nagkaroon ng lockdown. Ngayon, meron na namang nababalita na magkakaroon uli ng pandemya o COVID o pandemya, anumang pangalan yan. Meron na namang muling darating na pandemya. Isang paraan po yan para kontrolin ang buong mundo, para maipatupad yung tinatawag na one world government. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po.